Sa pagpapatuloy ng ating pagbisita sa norte ay may mga napuntahan tayong iilang lugar na hindi pa natin nararating gamit ang ating motor. Sarado na tong church na to siguro. Ayan nga, sarado na. Baka old church to. Part ng East and South China Sea. Tapos bandang forward is Taiwan na. At kapag usapang norte ay isa ang bayan ng Pagudpod na hindi mawawala sa usapan dahil sa ganda ng mga spots sa lugar na ito. The best empanada in Iloos. Napakasarap, napakalaki. Ito yung harap niyo, bundok. Talaga namang nakakagaya ng pakiramdam. Bibisitahin natin ang tinaguriang Batanes of the North na matatagpuan sa probinsyang ito. Maliban dito ay bibisitahin din natin ang isang sikat na beach na hindi lang basta pinaganda ng white sand dahil sa linaw na din ng tubig dagat. And look at the sand. Para siyang Boracay. At mula Pagudpod ay madadaan naman natin ang mga magagandang rice fields na matatagpuan sa probinsya ng Cagayan bago umakyat sa Santa Ana na isa sa mga bayan sa ulo ng Pinas. Sama na yung kinabubuhay ng mga tao dito. Kaya handa na ba kayo? Tara, isasama namin kayo. Good morning mga tropa. Welcome sa Ilocos Norte. Pagudpod, Ilocos Norte. So kung mapapansin nyo, gabi pa. Dahil maaga kaming gumayak today para puntahan yung Batanes of the North or yung tinatawag na Batanes of the North dito, which is 15 minutes away from sa transit na nakuha namin. Ito. So maaga kami nag-prep para puntahan ngayon para at least kahit paano abutan yung sunrise pero medyo pasikat na yung araw. So yun yung pupuntahan namin ngayon. So I'm with Sir Charles, Tres, tsaka yung bago natin tropa si Mario. And pupuntahan natin yung Batanes of the North. Papakita ko sa inyo yung ganda ng lugar. So tara, samahan kami. Let's go! So yun, nandito na tayo sa tinatawag nilang Batanes of the North or Little Batanes of the North. Ngayon, ito yung aakyat natin, paakyat, mataas. Kasi nandun siya. Ito na siya mismo. At kita yung view ng coastline ng dagat dito sa Pagudpod. So tara, akyatin natin. Woo! Dito na tayo. Kitang-kita yung dagat. Napakaganda. Solid. So welcome sa tinatawag na lang Little Batanes North or Little Batanes dito sa pwesto natin sa Pagudpod. Solid oh. Good morning everyone! Sobrang lakas ng hangin. Kaya dito rin nila pinuwes itong mga wind turbines or itong mga windmills. Kasi ang taas talaga ng hangin. And itong dagat sa harap natin, based dun sa mapa nung tinignan ko, is para siyang part ng East and South China Sea. Tapos bandang forward is Taiwan na. So dito nga tayo sa ulo ng Pinas. Medyo late na kami kasi ito na yung sunrise. Ang plano is talagang madilim pa kami nandito. Tapos abangan talaga yung sunrise. Kaya ngayon medyo umaliwanag na, so medyo late pa rin kami dumating. But anyway, this is 15 minutes away from dun sa pinag-i-stayan namin or kung saan kami nag-transient. Tingin ko kaya siya tinawag na Little Batanes of the East kasi nga isa siyang malaking or isa siyang burol na pwede niyong tambayan sa ibabaw na makikita yung coastline or yung dagat dito sa Pagudpod. Solid. Kada lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang characteristics kaya hindi mo na kailangan i-compare yung bawat spot sa
isa't isa. So like this one, sinasabi nga nilang yun ang McDonald's, pero may iba siyang characteristics and ibang ganda. And yun nga, as a traveler, syempre, we always appreciate this type of magandang tanawin na gawa ng pailikha. Sobrang thankful talaga. Ako personally, sobrang thankful ako na may ganito. Guruin mo, gigising ka ng umaga ng ganito. Sariwang hangin, kita mo yung dagat. Pag tumingin ka dito, kita mo yung ganda ng mga bundok doon. Pag tumingin ka sa kanan, eto naman yung sunrise, napakaganda. So kailangan puntahan nyo to. Either sunrise or sunset. Dito yung sunset. Mas maganda raw dito pag sunset. Napakaganda dito. So kung umaga kayo pupunta, mas maganda may dala kayong kape. Tapos dito na kayo magkape, mag-almusal. Tingin sa beauty, tingin lang sa kawalan. Solid. Ganda. Pagpapunta kayo dun sa Batanes sa the north, ito yung makikita nyong view. Ayan yung makikita nyong view. So yun, we're back here sa Transient para mag-almusal. Meron silang kape, bread. At tara. So yun, dito kami nagstay sa tapat ng South Beach. Ito yung pinagstay namin. Kabasaan Transient House. So yun, ito yun sa taas. So may tindahan din sa baba. And may resto doon sa tabi. Ngayon, pupunta kami ng South Beach, which is tapat lang. So dito, magbabayad ka lang daw ng 20 pesos na environmental fee or entrance fee. Then, you get to see this. May mga kubo. So yun mga tropa, nandito na kami sa South Beach. And look at the sand. Para siyang Boracay. Pino din na white. And kalmado ng tubig. Yun. So sa tapat lang to nung Transient na pinag-i-stayan namin. Kita na yung Bangi windmills dito. Yung mga windmills dyan. Kitang kita na. And solid oh. Solid yung sand oh. And yun nga, this is a public place pero magbabayad lang kayo ng 20 pesos na environmental fee. And yun nga, usually pag umaga ganyan talaga kakalmado yung dagat. And merong malaking Ilocos Norte na anong tawag dun? Letters? Signage? Dito, pagpasok nyo na makikita. So, and yung mga activities na pwede nyo gawin is kayak. Tapos meron ding longboard na, paddleboard. Yung longboard na parang surfboard na ipapaddle mo lang. Jet ski meron din. Yung banda. Meron din mga nagtitinda ng isda oh. Mga bagong daong na nagtitinda ng isda. Solid yung buhangin dito, nagulat. White beach siya. So try natin yung tubig. Let's go. So yun mga tropa, hindi tayo sa beach mismo, sa dagat. Ang lamig ng tubig. Yung weather pala dito is medyo may lamig na siya pag dito kayo. And yan, mahangin. Kaya nung umaga mahangin bago tayo pumunta ng Little Batanes of the North. And right now yung tubig malamig. Malamig yung tubig. At saka pure white sand. Ang linaw. And white siya lahat. As ang haba pala ng beach ito mula dito hanggang dun. Actually may pagganong pa eh. May papasok pa dun sa loob eh. Tapos yung nakita yung Bangi windmills. Meron pa pala dun. Ayun hanggang dun pa siya. Solid. Yung pinagstayan namin, meron silang ino-offer na per family. Yung kinuha namin is room for 4. Meron siyang bunk beds or double deck na dalawa. So sakto sa aming 4. Air conditioned. Sa baba may tindahan na may bilihan din ng pagkain. So wala na kayong hanapin kung
gusto niyo magluto, pwede rin naman, meron din naman doon. Tapos meron silang terrace na kung saan kayo pwede magsalo-salo para kumain. Pag dito ka, wala ka na masyadong hahanapin pa. Kasi talaga namang marirelax ka na sa kalmado ng dagat, sa views. White sand pa, hindi mo na kailangan pumunta ng Boracay para lang sa white sand. Dito sa Pagudpud, meron na. So marami palang pwedeng gawin dito. Kayak, paddleboard, banana boat, jet ski. Hey, may naglalabas pa ng banana boat doon banda sa unahan kung nakikita nyo. Doon banda. Tapos may nagtitinda ng mga fish. Solid din pala. And malapit lang to dun sa mismong arc ng Pagudpud. Swabe. Ganda. Ayun pala yung Ilocos Norte na na letters. And doon yung entrance pa pasok dito. And kung magbabala kayo na pumunta rito, I suggest kunin nyo na yung transient na kinuha namin kasi tapat lang siya, as in tapat. 2 minutes lang, nandito na kayo. So tara, enjoy natin tong beach. Let's go! So yun, nakapag-prep na tayo, no? Paalis na tayo dito sa tinuruan nating transient. Dito sa Kabasaan Transient House, which is tapat lang ng South Beach. So, paakyat na tayo ng Santa Ana ngayon, ng Apari. Pero may dadaan lang kami dito. Dadaan kami ng Patapat Bridge, Viaduct. Then siguro mag-end tayo around Tugigaraw na doon na tayo mag-stay. Depende kung ano mangyayari. And hopefully walang mangyaring masama or walang aberya para tuloy-tuloy yung biyahe natin. But yeah, sobrang solid dito sa South Beach. Kung iibigin nyo na pumunta rito, mas maganda dito na kayo mag-stay sa Kabasaan para tapat lang, sobrang lapit. And para sa prices, dito ko na nalalagay yung page nila para mas maganda sila yung tanungin nyo and mas updated yung mga presyo. Biyahe na tayo. Let's explore north. Samahan nyo kami sa video na to. Let's go. So yun mga tropa, ride out na. Nakapagpagas na rin yung iba. It's 10:30 right now. Yung way namin is papunta ng Santa Ana dito sa likod, pero daanan muna namin yung arko ng Pagudpud since di na namin nakita kagabi para makapagpa-picture and ma-videoan lang natin kasi kagabi madilim na. Makikita nyo sa video na to, madilim na kagabi, hindi na halos makita, pero ngayon balikan lang natin. So tara, ganda lang dito mga tropa papunta sa arko. Solid oh, solid yung sa harap mga tropa. Oh, solid yung view. Ayan, oh. Solid. Ganda. Ayan, oh. Ito yung harap niyo, bundok. Talaga namang nakakagaan ng pakiramdam. Nakakawala ng pagod sa pagmumotor. So yun mga tropa, nandito na ulit tayo sa arko ng Pagudpud. So lagi tayong dumadaan dito sa Ilocos pag umakyat tayo ng norte, pero hindi tayo sumasadya dito sa mga spots talaga. So this is the second time around. Kasama natin si Vigs. Look at the view. But here's the arc. Let's go! Hey! Mga windmill, bundok, and napakalawak ng view at napakaganda umaga. Welcome to Ilocos Norte, everyone. Ang sarap magmotor. Grabe mga tropa. Ayan yung mga windmills, fields, bundok dito sa kabilang side, and fields talaga namang all greens na nakakaaya-aya sa talaga sa mata. And kahit sobrang init ang hangin dito, kaya hindi ramdam ganun yung init, lalo na pag umaandar kayo syempre. Ito na mga tropa, we're back. Second time around. Ito yung beach. Solid oh. Balik tayo dito sa may Patapat Bridge, dito sa Pagudpud or dito sa Ilocos Norte. Ito yung makikita nyo mga tropa. This is the latest update. Sobrang blue pa rin ang tubig. Yan. Solid oh. Kulay blue. Ganda. Mapapahinto ka talaga. Kaya masarap mga tropa magmotor kasi hawak mo oras mo eh. Pwede kang minto anytime. Tapos appreciate yung beauty. Oh, ganda oh.
Teka, tabi tayo dun sa kabila. Tingnan natin. Habang wala pang dumadaan, papakita ko sa inyo. Ganda. Yun, oh. Sobrang linaw. Ang ganda, solid. Tapos ito sa likod natin, bundok. Pero pa dun pa tayo. And dito tayo galing. Side na to. So paakyat pa tayo ng norte, papunta ng Santa Ana. Yung mga tropa, ito yung makikita nyo. And this bridge nga pala is 1.3 kilometers long, 30 feet wide based sa Google. At ayun pa, yung makikita natin sa unahan. Mostly ng mga nagpupunta dito sa Ilocos, sumi-stop talaga sila sa gilid tulad na itong mga to para mag-picture, since isa talaga to sa mga sikat na bridge dito. So yun, nag-stop muna kami dito sa may dulo ng Patapat Bridge para kumain ng empanada. 75 pesos. Kapalipad lang sa tiyan. So yun, pag napadpad kayo dito, meron mga tindahan ng empanada, BJ, and merong tambayan na ganito sa ilalim, lilim. Yan, ito yung makikita yung view. Ito yung bridge, ito yung view. May lamesa, pwedeng kumain ng empanada habang ini-enjoy yung ganda ng tanawin. Nakakabusog yung isang no? Nakakabusog yung isang empanada, laki. Saka may buong itlog. So after nito, babakbak kami. Diretso na kami ng Apari. Puro kalsadahan na lang yun. Papakita ko sa inyo yung ganda ng mga view na matadaanan natin. Paakit ng Apari. Then after that, diretso kami ng Santa Ana. Then kung aabot ng Tugigaraw, gagawin natin yan. But we'll see. Ganda naman yung weather. So yun mga tropa, we're back on the road. So nagpicture lang kami saglit, kumain ng empanada. The best empanada in Ilocos. Napakasarap, napakalaki, 75 pesos. At nagpa-BJ kay ate. Nag-BJ, pinij ni ate. Bumili ng BJ kay ate, 25 pesos. So isang set, 100, busog na. Pwede na ang pambakbakan ulit. At ito, makikita nyo, sobrang blue na tubig. Ito yung bundok. Ngayon, bakit namin ng Apari? Tignan natin kung ano yung mga magandang kalikasan or magandang view na makikita pa natin dito. So, papasok na tayo ng Cagayan Valley. Nung nag-north tube kami ni Tres, nung dumaan kami dito kasi pabalik kami. Ngayon kasi pa kabilang side naman tayo. May mga nadaan na kami mga gandang spot dito or mga gandang tanawin dito na sa gilid ng daan. Hindi siya actually spot. As in, nasa along the road lang siya. Madadaanan yung napakaganda ng mga tanawin. Kaya sarap magmotor dito. Ngayon, babalikan natin siya. Makikita ulit natin for the second time around. Lalo na sa parte ng Claveria. Sa probinsya na yun. Sobrang solid. Well, anywhere here sa Cagayan Valley, sobrang solid na mga daan dito. Nakababa na tayo ng bundok dun sa galing Pagudpud. So we're officially part na ng Cagayan Valley. And eto na yung probinsya ng Cagayan. Tsaka mga tropa dito sa Cagayan, solid yung mga tricycle. Naka-helmet. Oh. Kidding aside, ayan yung makikita na. May ilog dito. Isang malawak na field. Anong tanim to? Palay? Palay nga. Ayun, no? Ito yung mga tanim nila mostly dito sa Cagayan. Dahil napakalaki na rice fields. Ayan, puro palay. Ito palay. Sa kabilang side, palay din. Ayun, no?
Di pa tayo dun sa kabila para makita natin yung tanim dun sa kabila. Ayan, oh. Grabe, oh. Solid. So tapos na tayo kumain dito, no. Babiyahin na tayo babiyahin na tayo paakyat ng Apari. So mula rito mga 2 hours pa. Then after that, babiyahe tayo papunta na sa Tana, sa pinakadulong port. And yeah, we'll see kung ano mangyayari. Sobrang sikat ng araw. Feeling ko gagabihin ulit kami ngayon. Dahil alas 2 na, mag-aalas 2 na. At nandito pa lang kami sa Claveria. But we'll see. Let's go. Wow. Ayos na yung bridge na dito sa Claveria. Oh. Nung unang punta namin dito mga tropa, doon kami dumaan sa kabila. Ayun yung bakal na bridge dyan sa kabila kung nakikita nyo. Ngayon ayos na yung bridge. Tapos ito, grabe yung river. Oh. Ganda. Ganda, papunta sa dagat, sa kabila. Solid. Di pa siya ganun katapos, pero at least nagawa na yung dugtungan. 1 hour away from sa kinainan namin, nadaanan namin itong isang church ba to? Kakaiba kasi kulay pula. Tsaka iba yung itsura niya. So, hinintuan na namin since along the way naman. Ah, Pamplona Church. Pamplona Church pala siya. Tapos meron siyang third Station of the Cross, oh. Sa gilid. Ito yung bell. May bell pa dito. Then merong Jesus Christ dun sa loob. Ay, sa gilid. Ito yung bell tower. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Ay, hindi, sarado pala. Tingnan natin dito. Ito yung gilid niya, oh. Oo nga, ganito rin yung simbahan sa Ilocos. Paway ba yun? Ah, tama, Paway Church. Ganito yung itsura. And right here, may parang chapel na maliit. So this is Pamplona Church. Nadaanan lang namin kasi doon kami dumaan. Tapos nadaanan namin to. Nakaka-amaze lang kasi kakaiba yung kulay pula. And the structure, parang nga siya yung paway. Ayan yung gilid, oh. Solid. So yun, sobrang init, no? Nag-stop kami dito sa cafe. If magstay na kami dito, magkakape saglit kasi naantok sila Cha. So magkakape kami dito saglit para pang pagising. And pahinga na rin dahil nakapagpagas na. Maghanap ng ATM siguro dito. And yeah, we'll see kung ano pa mangyayari sa cafe. Pagandaan kayo dito sa Cagayan. Solid place, eh? Cozy. Anyway, tingnan natin yung kape nila. Let's go. Papasok na tayo ng Apari, mga tropa. Tayo check, it's 5 PM. Ayan, oh. Apari, 38. Tugigaraw, 72. Solid. Para siyang mini London Bridge. Ayan. Sa paglagpas nyo na itong bridge, ayan, ito na yung crossing na sinasabi. Pag tumiretso ka, that's Santa Ana. Kanan is Tugigaraw. Apari is left side. May signage naman dyan banda sa unahan. So yun, solid. Pero tayo, since papari tayo, kakaliwa tayo dito. And right now, we're just a few meters away. Kitang-kita na, no? Ang arko ng pinakatuktok na bayan, or tinuturing na pinakatuktok na bayan dito sa Pilipinas. Bayan ng Apari, lalawigan ng Cagayan. Solid.
Pero mag-picture lang tayo dito, then didiretso tayo sa Santa Ana. Medyo bibilisan lang natin para hindi tayo masyadong gabin. Solid, second time around. So yun mga tropa, dito na tayo sa Paris, pero papunta na tayo ng Santa Ana. Yeah, sobrang solid yung ginawa natin ngayon, no? From Pagudpud, ang dami natin napuntahan. Umaga pa lang, pinuntahan natin yung Batanes of the North. And then, pupunta tayo ng Patapat Bridge. Yung South Beach, pwede nyo puntahan tuwing summer. Naghahanap kayo ng somewhere or spot sa Pagudpud. South Beach, sobrang solid. And yan, nakita natin yung ganda ng Claveria as well. Tsaka yung ibang mga bayan dito sa norte na talagang sarap daanan. At iba yung ganda talaga na likahan ng may kapal. Kaya kung may isipan yung umakyat ng norte at maglibot-libot, puntahan nyo na itong Pagudpud. Itong Cagayan Valley, sobrang solid na maganda. Diretso na kami, papunta ng Tugigaraw. Dadaan muna kami ng Santa Ana. And diretso kami to Tugigaraw. Doon na kami magpapahinga and mag-dinner din. And maraming salamat kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng video. Maraming salamat sa panonood. Look at the view. kahit magkagabi na, ang ganda pa rin tingnan. So subscribe na kayo sa channel if you like this type of vlog. Travel vlogs, yung mga binibisita natin lugar, please subscribe to the channel. Again, maraming salamat. God bless sa lahat. Ride safe sa mga nagmumotor. Ingat lahat na nasa biyahe. See you on the next video. Ciao! Woo! Ang sarap ang putahol sa Pinas! Night ride papuntang Santa Ana! Night ride sa Santa Ana. Pero nandito kami sa simenteryo. Ano nangyayari? Ito yung dulong port dito sa may Santa Ana. Dagat na yan. Pero sobrang dim. Siguro next time na balik natin dito, kailangan umaga para makita natin yung tsura ng port dito sa Santa Ana. Sayang, gabi lang.